Let's open our Bibles. Okay, buksan natin yung mga Biblia. Exodus chapter 34. Exodus chapter 34. Dalawa pa lang ganito nito. Nakakatuwa naman. Dalawa pala. Akala ko mag-isa lang. Kaya pinagpalit-palit ko. Dalawa pala. Iba talaga pag bagong Bible mo, hindi mo pa nakikita. Nakakatuwa naman ang Panginoon. Dumalo lang ako sa isang pagtitipon sa San Pedro ay binigyan na ako ng magandang Bible. Yun. Meron pang picture ng picture ni Pastor Ed. Oh, yan. Pagkatapos ay meron pa siyang pirma dyan. Oh. Ako lang daw may Bible na ganito. Ayan o. Yan, presented to. Kasi may pirma siya. Sana oil. Okay. At ito ay Thomson Reference Bible. Chain Reference, 5th Improved Edition yung gamit. Kaya makapal. Okay, nasaan tayo? Exodus. Exodus chapter 34. Pero mo yun, si Pastor Ed ay 50 years na sa ministry, ay kami ay nag-uumpisa pa lang, tapos may sakit na. Makakaabot kayo ng 50. Ilang taon pa lang. Okay. Exodus 34, andyan na kayo? Okay. May Bible ka ba? Okay. Amen. 34. And basahin natin ang verse number 18 hanggang verse number 20. Ito po ay ang kautusan ng Panginoon sa bansang Israel sa kanilang paglikas. Okay? At ang isa sa mga nais ng Panginoon na kanilang laging alalahanin ay yung isang feast. May piyesta rin doon, pero hindi piyesta para sa patron. Yan po ay mga pagtitipon para alalahanin yung ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Okay? Ang Diyos talaga ang dahilan ba't sila mayroong feast, yung kasiyahan. Sa ating panahon naman, kaya hindi tayo na may miesta kasi ang piyesta para kanino? Para sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Kaya dapat ay hindi ka na nakikipamiesta. Okay? Lalo na yung mga bago, baka nakikipamiesta pa rin kayo. Ang piyesta kasi dito sa Pilipinas ay alay sa mga Diyos-Diyosan. Kaya, di ba, tinatawag nila, sino ang patron nyo? Sino bang patron sa pila? Doon sa pinanggalingan mo, sino ang patron nyo? San Miguel. Sino? Hindi mo alam? Yun na, si Richie. Si Richie ang patron nyo? Talaga. Nanay, sino? Si Sister Aguilar, ano ang mga patron nyo doon? San Miguel. San Miguel nga. Hindi naman yan. Si San Miguel, yan. Kaya pag may piyesta, araw daw yan ni San Miguel. Sa inyo, sa sino? Si? Red Horse? Lagot mo ito eh. Ako ba'y nakipag-usap sa mga matino? Parang mga lasing ang kausap ko. Doon sa Kalamba, doon sa inyo, brother, sa inyo, sa Kalamba, may patron ba doon? Wala. Hindi nyo alam? Pero yung si San Juan Bautista, di ba yung mga taga San Juan? Di ba yung patron nila? Sa June 24 yata nila ginagawa yun. Kaya pagdaan mong ganyan, sinasabuyan ka ng tubig. Yun ang kanilang mga patron. Yun mga Diyos-Diyosan nila. Pero sa isang Kristiyano, wala na yun. Amen? Kasi hindi naman tayo naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Pero may feast pa rin doon sa Bible.
At ito yung tinutukoy dyan, verse number 18, basahin natin. Ready? Verse 18 hanggang 20. The feast of unleavened bread shalt thou keep. 7 days thou shalt eat unleavened bread, as I commanded thee, in the time of the month of Abib. For in the month of Abib thou camest out from Egypt. All that openeth the matrix is mine, and every firstling among thy cattle, whether ox or sheep, that is male. But the firstling of an ass thou shalt redeem with a lamb. And if thou redeem him not, then shalt thou break his neck. All the firstborn of thy sons thou shalt redeem, and none shall appear before me empty. So ang salita ng Diyos, at the time when we come and worship Him and give glory to Him, ang sabi ng Panginoon, none shall appear before me empty. Kung ikaw din lang pala ay lalapit sa Panginoon, ay dapat lamang na huwag kang lumapit sa Kanya na walang-wala. Ayaw ng Panginoon na pupunta tayo ditong walang-wala sa Kanyang paikipag-niig sa Kanya. Dapat ay meron sapagkat Siya ay Diyos na nagbigay ng lahat ng mga bagay para sa atin. So ano ang dapat na dala-dala natin? We must always bring something else to God. At napakahalaga ang mga salitang yan. Inulit yan sa Deuteronomy 16. Look at your Bibles. Deuteronomy chapter 16, in verse number 16. Deuteronomy 16. Deuteronomy chapter 16. Ano sabi ng salita ng Diyos? 3 times in a year shall all thy males appear before the Lord thy God in the place which He shall choose, in the feast of unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of tabernacles, and they shall not appear before the Lord, what? Empty. See, sa mga bagay na mga pagtitipon, mahahalagang pagtitipon na ang Diyos mismo ang nagtalaga, ay dapat lamang ang mga mananampalataya ay hindi haharap na walang-wala dahil hindi tayo kawawa. At hindi tayo kailanman kinawawa ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, muli po pagpalain mo ang aming patuloy na pag-aaral ng inyong salita. Partikular, Panginoong Diyos, sa stewardship sa bagay na pinagkaloob mo at pinagkatiwala sa amin. Tulungan niyo po kami na maging matinong mga pinagkatiwalaan, mga masinop na pinagkatiwalaan, mga pinagkatiwalaan mo, Panginoong Diyos, na tunay nga po na hindi nagpapabaya, kundi nagtatrabaho upang, Panginoong Diyos, pagyamanin ang lahat ng mga bagay na ipinagkaloob mo po sa amin. Kaya tulungan niyo po ang inyong lingkod, maibahagi ang inyong salita, at Panginoong Diyos, maging maliwanag po sa bawat isa sa amin. Help us. Kausapin mo po kami. Kausapin mo ang bawat isa sa amin upang kami nga po ay sumunod sa inyo nga pong naisin sa amin na maging tunay na katiwala ng mga bagay na ibinigay mo po sa amin sa aming panahon. Maraming salamat po sa pagkakataong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. None shall appear before me empty. None shall appear before me empty. Yan po ay mahalagang mga salita ng Diyos sa atin na dapat din lagay sa puso at sa isip sa buhay natin. Dahil yan po ay nagpapatunay na ang Diyos kahit kailan ay hindi siya nagpabaya sa atin. Hindi pabaya ang ating Diyos. Yan po ang
dapat maging persuaded ang bawat isa sa atin. Tayo po'y pinagkalooban ng Panginoon ng mga bagay sa ating buhay. Hindi ka po niyan kinawawa sa lahat-lahat. Mayroon pong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nga yung salita palang steward ay bagay na naiintindihan mo dapat at ikaw ay magpasalamat sa Diyos sapagkat ikaw ay pinagkatiwalaan. Look, Ephesians chapter 4 in verse number 7. Maliwanag po ang salita ng Diyos diyan. Sabi, but unto every one of us, see, unto every one of us, bawat isa sa atin. So walang itinangi yan. Hindi yung mga nakapag-aral lang yan. Hindi yung mga matatangkad lang yan. Hindi yung 5 feet pataas. Paano na sila? Hindi lamang yung mga mapuputi. Di paano na kami? Hindi lang yung mga pogi. Di paano na kayo? Hindi lang yung magaganda. Ay kawawa yung marami sa inyo. Dahil ang mga magaganda ay nakapag-asawa na. Joke. Baka yan ay ilagay mo. Pero, hindi kasi yan, hindi yan, hindi batay yan sa may mga criterion ang Diyos. Hindi. Basta ikaw ay kanyang nilalang. Are you a creation of God? Ikaw ba'y nilalang ng Diyos o ikaw ay galing sa unggoy? Kung ikaw ay galing sa unggoy, edi iba ka nga. Pero pag ikaw ay galing mismo saan? Sa creation ng Diyos, magandang bagay. Amen? And so when He created each one of us, so sabi ng Panginoon, but unto every one of us, bawat isa sa atin is what? Given grace according to the measure of the gift of Christ. Have you read that? Nabasa ba? Ephesians chapter 4 verse 7. Look at your Bibles. Ephesians chapter 4 verse number 7. Let the word of God sink deep down in our minds and our heart. Gising! Yung mga hindi, ay gising! Gising yan, gising. Tingin sa salita ng Diyos. Okay, basahin natin. Ephesians 4:7. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Amen. O kasi nga, tulog yung iba sa inyo. Kaya katulong ka na ang Diyos. Basta susunod sa iyo, pumatak yun. So you see, every one of us ay may ibinigay ng Diyos. At yung ibinigay niya, look at what He has given. Given what? Grace, pabor ng Diyos. So sa pagtingin mo sa iyong sarili pa lang, biyaya ka na ng Diyos. Pag tiningnan mo ang iyong isinuot, biyaya na yan ng Diyos, pabor ng Diyos yan sa iyo. Kasi ikaw ay nakapadalo sa simbahan, biyaya ng Panginoon yan sa iyo. Maraming mga biyaya ng Diyos sa atin, mga patunay na tayo ay may pabor ang Diyos sa atin. See, whatever we have, these are the, ang tawag natin yan, ito yung mga palatandaan o katunayan ng pabor ng Diyos sa atin. Sino dito ang matalino? May utak. Yeah. Aba, buti nga biniyayaan tayo ng Panginoon ng kaisipan. Ano kaya kung hindi magandang tingin niya sa atin, nilagyan tayo ng utak ng biya?
Naisip mo ba yun? So, ibig sabihin talaga, ay magandang pagtingin niya sa atin, ang pabor ng Diyos nasa atin. Hindi tayo ginawang kagaya ng isang hayop. A beast na matigas ang kanyang ulo, na hindi mo mautusan, hindi mo matrain, hindi mo matame. Pero ang Panginoon, anong ginawa niya? He created us according to His own image. Pabor yun ng Diyos. That's why we believe with all our hearts that we are above animals. We do not belong to the animal kingdom. Kahit ang siyensya ay naglagay diyan ng Homo sapiens, pagkatapos ay kasama tayo sa kingdom animalia. Sila lang yun. That's how science would tell us, but not what God says. Because we have been given the grace of God, may biyaya ang Diyos sa atin. Mataas ang tingin ng Diyos sa atin. Kaya nga binigyan tayo ng kaluluwa. Ang kaluluwa na yan, ang consciousness natin sa ating sanlibutan, which is different from the consciousness of animals. Anong meron lang sa kanila? Yung tinatawag natin pag inapakan mo, ano mangyayari lang sa animal kingdom? Nagre-react lang siya. Anong tawag niyan? Instinct. Pero ang mga tao na biniyayaan ng Diyos ng kaluluwa, hindi. Hindi siya dapat nagre-react lang ng instinct, kaya huwag kang mag-ugaling hayop. Dahil mas mataas ka, mas mataas ang paningin ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya dapat nagre-react tayo, hindi dahil lamang sa instinct natin. Biniyayaan tayo ng Panginoon ng Espiritu so that we will have a connection with God. Wala ang mga hayop niyan. Kaya nga pag sila ay namatay na, wala na sila. Pero ang tao ay eternal being. Marahil ay mamamatay yung katawan, but man will continue. Dahil nga, hindi tayo mga hayop, tayo ay mga taong nilikha ayon saan? Sa wangis ng Panginoon. You see, God has given us so much. So nung sinasabi ng Panginoon, and none shall appear before me empty, is just right. Hindi nagre-require ang Diyos ng mga bagay na wala sa atin. He requires things because He has given us something. Kaya yung mga magsasabi lagi, alam mo, pag ikaw ay talagang Kristiyano, huwag yung sasabihin mo laging, ay wala talaga kami, wala kami talaga. Dapat bilang anak ng Diyos, ay hindi ganun ang kaisipan. Maganda yung sabihin, ay hindi namin kailangan yun. Amen? Oh, hindi ko kailangan yun eh. Yan ang mas magandang bagay. Pag hindi mo kailangan, ibig sabihin, well-fed ka. Hello? Oh. Kaya maraming mga laging nagsasabing walang-wala. Sabi ng Panginoon, pinapahiya mo ang Diyos na nagbigay sa iyo. Kayo mga palahingi, sinasabi mo lang na ang Diyos ay nagkulang sa iyo. Kaya nga ayaw ng Diyos yung nagpapalimos. Amen? Oh, ayaw ng Diyos yun. Tingnan niyo pa sa 1 Corinthians chapter number 12. Ano sabi? 1 Corinthians chapter 12. Ang mga binigay ng Diyos ay bagay hindi lang para sa ating end. May purpose ang Panginoon kung bakit nagbigay siya ng lahat ng mga bagay na yan. Ano sabi in chapter 12 verse 7? But the manifestation of the Spirit is given to every man for what? Yun, para mapakinabangan. To profit withal. Dapat ay mapakinabangan
Ang mga bagay na yan, may pakinabang yung binigay ng Diyos yun. Hindi yun i-waste. You do not have the right, I do not have the right to waste it. At yun ay itago ko na lang. I have to make use of it so that it would be profitable, not only to me, but to all people and to all that will be, be part of my life. Bilang mga anak ng Diyos ay dapat ilagay natin yan. Hindi para lang sa iyo yun. It has to have a profit. And that profit, mapakinabangan ng gawain ng Panginoon. Mapakinabangan yan para sa ikalalago ng iba. That's why He gave. Kaya nga ho, napakahalaga yung bagay na sinabi na, none shall appear before me empty, sapagkat nagpapatunay lang dito na ang Diyos natin kailanman ay hindi niya winidhold ang mga bagay na kailangan ng bawat isa sa atin. Hindi siya nagdamot sa atin kahit kailan. Kaya ho, ilagay natin sa ating isipan, sa ating puso, na ang sabi na, none shall appear before me empty. Kaya kung ano man ang panawagan ng Diyos sa buhay mo, makakapagbigay ka pa rin sa Diyos. Akala ko nga, nung ako'y nag-full time, di na ako makakapagbigay sa Panginoon. Pero, yan po ang aking testimony. Kaya gusto kong magtrabaho noon para matulungan sana ang simbahan dahil wala pa kaming mga professionals noon. Kaya pinigilan ko yung panawagan. Pero nung tinawag na ako ng Diyos, hindi na ako makatakas, umalis ako sa trabaho. Ang sabi ko, paano pa ako makakapagbigay ng malaki? Ay nung pagka full time ko, maya-maya may nagpadala sa akin 50,000 pesos. At ang pangako ko sa Diyos noon, Panginoon, pagbibigyan mo ako ng extra income, yung hindi ko naman inaasahan, hahatiin ko yan, isa, kalahati, bibigay ko sa gawain, kalahati para sa amin. Yun. At naging prinsipyo ko na sa buhay, yan ang hinihingi ko. Panginoon, bigyan mo ako ng extra income. Kung magpapadala ka na rin lang ng mga pagpapala sa mga anak mo, padala nyo na lang po sa akin. Kasi hahatiin tiyak. Hahatiin yung kalahati po sa inyo. Kaya kung meron mang hindi pa nakakakuha ng mga dapat para sa inyo, pasensya na pinadaan sa akin, nasa gawain na ng Diyos. Kaya kung gusto mo rin pagpalain, hindi yan maging ano mo. Alam mo, nakuha ko yan kay Dr. Ed. Napakinggan ko yung preaching niyang yan. Sabi ko, oo nga Bakit nga? Extra income naman yun eh. Ibig sabihin ay hindi ko naman, wala naman akong plano para doon. It just came. Kaya nakakatuwa ang Diyos. Nakakatuwa talaga na kapag makikipagkamay kami, dumidikit. Nadikit. Sabi ko, pambihira, may nadikit siya na. Pwede bang dito muna ako? Kasi pag habang may nakikipagkamay, maraming nadikit eh. Oo. Ay di, hati lagi. Hindi magpapadala yan sa Panginoon sa mga mangungupit. Tingnan mo si Ananias at si Sapphira, di ba? Anong nangyari kay Ananias at saka si Sapphira? Sabi na, Panginoon, pagkakaloob namin yung mapagbibilhan. Nung makita na naipagbili na, malaki-laki pala. Panginoon, pakupit po. Yun. Naging mitya pa yun ng kanilang buhay. When God gives, He really gives. Amen? Kaya may bibigay ka. Kasi nga may biyaya ang Diyos. Siya talaga yan. That's why, before I was tempted to go back and work, pero hindi na. Kasi nakikita ko how the Lord provided. May mga paraan lang kung minsan kung bakit ako gustong umalis dahil nga may mga problemang iba, but not financial. Dahil nakita kung paano nag-provide ang Diyos nung wala akong sapatos. Akong sapatos. Hindi ako nagsasabi sa iba na wala ng sapatos nang kumangangana. Nagpe-pray lang ako. Pagkatapos ay dumating si Pastor Ed, sabi niya, Arnold, dali ka nga dito. May sapatos ka ba?
Meron naman po. Sabi niya, mukhang yung sagot mo ay parang may butas na ano. Sabi ko, nakakaintindi kayo, Pastor. Ay nga, dito, binuksan niya yung kotse niya. May 2 Paris doon. Oh. Pagkatapos suot mo nga, hindi sinuot ko. No, kasyang-kasya ho. Yung isa nga, talagang sobra pa eh. Pero kinuha ko na rin. Oh. At nakakatuwa ang Diyos. Siguro yung brown na yan, brown yan eh, na sapatos yan. It took siguro mga 5-6 years bago yan masira sa akin. Kasi stateside eh. Oh. The Lord provides. Amen? At hindi kailanman nagpabaya ang Diyos. Kasi kahit kailan kung ikaw, sabi ng Panginoon, pakakainin tayo ng Diyos. Di pinakain ako ng Panginoon. Bilang mga anak na Diyos, He has given us something. Kaya hindi dahilan ay kay full-time na wala kang kinikita na hindi ka nakapagbigay sa Diyos. May problema ka pag wala kang naibibigay. May problema ka talaga. Baka ikaw ay isa pa sa Ilocano na kapag nakakita ng langaw sa kanyang kape, ang ginagawa nila pag nakakita ng langaw sa kape? Ha? May mga bago dito eh. Hindi yata alam yun eh. Ha? Pipigain, di ba? Bakit? Kasi nakainom. Nainom pa eh. Nakulangan pa. Marami mga dyan. Pag ikaw ay full-time worker, nagsuko ka ng buhay sa Panginoon, dapat bilang anak ng Diyos, magkaroon ka ng makakapagbigay ka sa Panginoon kasi nga, ang Diyos magpo-provide sa iyo. Bilang mga mananampalataya, God provides. Kaya sabi niya, and none shall appear before me empty. Sa totoo, kung titingnan natin, sa mga giving, baka yung ibang mga full-time workers ay mas mataas pang ibinibigay sa mga may trabaho sa Diyos. Bilang mga anak ng Diyos ay maintindihan natin yan. Because God gives. Hindi lang naman nanggagaling sa simbahan. Sa mga tao dito nanggagaling ang mga biyaya ng Diyos. He can even use a raven to feed Elijah. Hindi natin, nakikita nyo nga ng mga testimony dito, nagbigay lang ng tracts. Pagkatapos mamaya-maya, binigyan ng 1,000, pambihira naman. Yun sa nagbigay yan si Camille. Asan si Camille? Camille, where art thou? Yun nga, 1,000 nga yung binigay sa'yo. 500? 500? Biro mo yan, saan yun? Magbigay nga tayo ng tracts doon. Yan, nagbigay lang ng tracts. Binigyan. Si Totsi nga, nag-preach lang. Pagkatapos, may nagbigay din sa kanya ng 1,000. Oh, saan siya nag-preach? Doon lang sa... Si Brother Benny nga, nag-soul winning lang, naglalakad. Pagkatapos, may gumulong na pera doon, 100 pesos. Oh, sinag-ugawan pa sila ni Hazel. Nauna siyang nakakita di siyang unang kumuha. The Lord provides. Akala ng iba kasi, yung iba naman, akala nila, kasi kayo ang pastor. Ang bihira. Kahit ako pastor, yung pera ng simbahan, hindi pera yan ng pastor. I can tell you the truth. Mayroon pa nga magsasabi, kasi baka malaki ang support nyo. Sino may sabi sa'yo? Tingnan na natin. Kahit kailan. Malaki ang support na sinasabi mo diyan. Mas malaki sweldo mo. Mas malaki sweldo ng isang janitor kaysa sa akin. Pero hindi ako nagre-reklamo, kapatid. Pero nagpo-provide ang Diyos. Why? Because I have given my life. Bilang mga mananampalataya, dapat natin maintindihan yan. Why? That's why we can give and give and give to the Lord. Naging
prayer ko na talaga. Sabi ko, Panginoon, yung treasure offering dapat mas malaki talagang maibibigay ko kesa sa aking first fruits at kesa doon sa aking Christmas offering. I think I should really pray for it. And God is doing that in my life. And He provides. Sabi ko, kapag hiningin natin sa Diyos, sapagkat buhay ang aking Diyos. At kung hindi magpapagamit ang mga Kristiyano, gagamitin ng Diyos ang mga ravens, mga unsaved. And they do that. Kaya bilang mga anak ng Diyos, kahit kailan, ay hindi nagpabaya ang Panginoon. That's why when He said and required, none shall appear before me empty. It was just the right command. Dahil kahit kailan, ay hindi siya pabayang Diyos. In fact, our God, understands that He will prosper everything that He does. Ano yung kaya niya sinasabi, none shall appear before me empty. Do you know why? Sapagkat alam niya na yung ibinigay niya ay magpa-prosper. Hindi siya nagbigay ng stale, yung mga bagay na hindi mo mapaprosper, hindi mo mapapalago. Hindi ganun ang ating Diyos. Hindi siya magbibigay ng bulok. Hello? Marami ang mga nagbibigay kasi nga hindi na magagamit. Ay, knock. Ang pagbibigay ng Diyos sa atin ay yung magagamit mo at mapapalago pa. Dahil yan ang ating Diyos. Am I getting across? So pag binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng katalinuhan, binigyan ka ng pera, binigyan ka ng skill, binigyan ka ng mga bagay na yan, kaya mong palaguin. At yan kasi, the nature of that gift is that it should be developed. Yan po ang ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi yung lagi na lang preho, hanggang dito na lang lagi. Hindi ho. Kaya ang isang Kristiyano dapat maintindihan niya, how are you today? Oh, I am better than yesterday. Dapat ganun yun. Hindi yung, kumusta ka na? Ganun pa rin. Pag ganun pa rin ng ganun pa rin, pambihira, pinapahiya mo ang Diyos sa ibinigay niya sa iyo. You know why He requires that we should not come to Him empty? Because He knows na lahat ng binigay niya sa atin pwedeng mag-prosper. Ano? Pwedeng lumago. Kaso nga lang kasi marami sa atin ang tamad. Bago maging tamad, kaso kasi hindi natin makita yung mga ibinigay ng Diyos na pwedeng mag-prosper. Ama, kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat tinatanong mo na sa Panginoon, Panginoon, ano ba talaga yung mga binigay mo sa akin na mapapakinabangan? And I will work hard for it. Dahil ang Diyos, He checks fruits. Tingnan nyo. Natatandaan ninyo yung parable of the talents? Amen? Matthew chapter 25. Tingnan nyo, Matthew 25. Matthew chapter 25. Tingnan nyo kung bakit galit na galit ang Panginoon doon sa tao na binigyan niya ng isang talent. Dahil tingnan mo ang sagot niya. Tingnan nyo, ang utos ng Panginoon sa kanya, ay dapat palaguin yung kanyang mga ibinigay, mga talents. Ano nga yun? Yung isa, 5, yung isa, 2, yung isa naman ay 1. Okay. Pagkatapos,
when he came back, what happened? Yung 5, ang sabi niya, itrinade niya yun, pinagtrabahuan niya yun, pagkatapos, nagresulta ng another 5. Amen. Kaya nung dumating yung boss, hindi empty. Amen. So sabi niya, your 5 talents has gained 5 more. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Well done, thou good and faithful servant. Pagkatapos yung 2 na talents, ang sabi niyan, dahil yan ay trinade din niya, he made sure that it would grow. Talagang nandiyan, pinagtrabahuan yan, pinalalangin niya yan. He may have sown his seed in the morning, he might have also sown his seed in the evening, and he was doing that over and over again hanggang another 2 talents was produced out of it. Kaya sabi niyan, dumating ang boss, sabi niyan, Lord, your 2 talents has gained another 2. So naging 4 na po yun. Anong ulit ang sagot ng Panginoon sa niya? Well done, thou good and faithful servant. Na pagkakatiwalaan. Pagkatapos ito yung pansinin natin, itong may iisa lang. Yung bang kakarampot na nga lang yung natanggap niya. Verse 24, siguro nainggit ito. Buti pa yun 5, ako iisa lang. Buti pa yun 2, ako ito lang. So ang ginawa niya, ito, verse number 24, then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. Mabira, kilala niya, no? Pero nakikita niya na lahat-lahat yan, nakakakuha ang Panginoon. Verse 25, and I was afraid and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. Oh, ayan na po. Yan na po yung sa inyo. Tapang pa rin ang mukha. Ano sabi ng Panginoon? Verse 26. His Lord answered and said unto him, the wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Yung interest nun ay dapat napapunta pa sa akin. Ay hindi mo ginamit yung kakarampot mong isip. Sinasabi mo yan, pero kahit kakarampot yan, binigay ko yan kasi magagamit and it is profitable. Amen. Kaya yung mga nagsasabi na, kasi ganito lang po ako, pastor, ganito lang ako. Ang lahat ng binigay sa iyo ng Panginoon, mapapakinabangan. Amen. Ang gawin lang natin bilang mga anak ng Diyos, trabahuin natin to. You know why? Because God will prosper. Ano sabi ng Panginoon sa atin? If we only follow His word, lahat ng mga binigay niya sa atin, then we will be prosperous. Dahil yung binigay niya sa atin, mapapakinabangan at yan ay walang dudang lalago. Maging faithful lang tayo. Bilang mga mananampalataya, makita natin yan, that He makes sure that all these gifts will grow. Kaya kung meron ka man, tingnan mo ang kaloob ng Diyos sa iyo. At ito ay dapat na pagyamanin, pinagyayaman mo sa buhay mo. Huwag ka kasing tamad, ang dami mong oras saan? Doon sa cellphone mo. Ang dami mong oras sa kakakwento sa iba. Ay hindi mo binibigyan ng pansin na ikay umupo at makipag-usap sa Diyos. Panginoon, ano ba yung mga ibinigay mo sa akin, magagamit ko at mapapalago para ako, paglalapit na sa iyo, I will not be empty. Na meron akong maibibigay sa iyo. Not only money, but even time, even my talent. Don't get me wrong, it's not always money. You know your idea, for example,
binigyan ka ng idea ng Diyos, nakita mo, and that's a good idea. Mapapakinabangan yan. Kaya nga pag pumupunta sa mga conferences, what do we get? We pay our money, but we get ideas. Ano ba lang alam kasi natin na binigay ng Diyos sa atin, pera lang. Sa totoo nga lang, yung laway, di ba, nakakapag-produce yan ng pera? Oo. Tatawag ka lang, nangangailangan kayo ng ganito. Oh, meron ho doon. Oh, Brad, tinatawag ko, may bibili dyan. Yung 10% akin. Laway lang puhunan mo. Ano, di ba? Ang dami mga laway lang ang puhunan dito. Mga galing. Pero tingnan mo, napakinabangan mo yung boses na binigay sa'yo ng Diyos. Naging conduit ka lang sa ibang bagay. May mga naglolokohan nga dito eh. Dito pala sa ganitong uring pag gano'n. Ay, nagkakapera talaga. Oh. Kung pera din lang pag-uusapan. Ay, bilang mga mananampalataya, dapat kasi talaga, we've got to have a time. If you are a manager, you've got to have a time to sit down and ask the Lord, Panginoon, anong binibigay mo sa akin? Gusto ko makapagbigay sa iyo. Gusto kong pag ako'y sasamba, ay mayroon naman akong maibibigay sa iyo. Anong mga bagay na po pwede kong ibigay? Kasi pinagkalooban mo naman ako eh, ng mga bagay na yan. You see, He indeed would like us to grow and grow the talents that we have. Yan po rin, at yung talento na binigay ng Diyos sa atin, binigay niya, tiyak yan, magpaprosper. Huwag lang ang isang tao ay itatago niya yan at magiging tamad, kagaya ng nakareceive ng 1 talent na yan, tinago. Dapat gamitin mo. Gamitin mo ang talento na binigay ng Diyos sa iyo para yan po ay magbunga. You know, our God really looks for fruit, and when He looks for fruit, He knows that that tree will have to give fruit. Hindi yan mag-check yan ng hindi yan nature niyan magbigay ng bunga. Natatandaan din natin doon sa Matthew chapter 21. Matthew chapter 21, nung ang Panginoon ay nagugutom na, hindi ba siya nag-create ng puno ng fig tree? Para saan? Pag bumunga yun, pag may nagugutom na dumadaan, may kakainin. Parang ano lang yun, nag-visit ako doon sa pila, ay talagang gutom kami, hindi pa kami nagla-lunch. Ay merong doon sa bahay ng kapatid, ay merong puno ng bayabas doon. Ang lalaki ng mga bunga, ay hindi daw kinakain ng kung siya. Ay sabi ko, amin na yan, pagkain yan. O binay, nabusog kami sa bayabas. Nakasama ka ba doon? Oh, first time pa lang yun. Second time lang yun. Si Richie kasama ko sa unang araw na yun. Pambira, nakakabusog talaga yun. Bayabas, lalaki oh. Nakapagdala pa kami dito. Sayang nga lang, sana pinagbili namin para sa treasure offering. Oh, pero masarap. Pag may makita ka ng puno talaga dyan, hindi makakakain ka, di busog. Kahit walang lunch, busog ka. Kaya sino may sabing magugutom ka sa gawain ng Diyos? No. Pag maarte ka, oo. Arte-arte mo kasi, ayaw mong kumain ng bayabas eh. Baka nga, arte. Sarap nga ng bayabas eh. Tama? Oo. Huwag mo lang ilalagay talaga sa kotse kasi pag yung amoy bayabas, parang amoy kilikili eh, no? Sabi ko, ano yung amoy na yun? Sabi, ay, bayabas pala yun. Kung hindi naman, bakit may amoy pa dito? Yung pala ay saging, you know? Pero mga masasarap yun, no? Ang Panginoon, nagutom din, naghanap ng bunga doon sa fig tree. Ano nakita niya? Doon sa verse number 19. Ano sabi? 21 verse 19, Matthew. Ano sabi? And when he saw a fig tree in the way, he came to it and found nothing thereon,
but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward, forever. And presently the fig tree, what? Withered away. Alam mo, kaya inilagay ang punong yan dyan, kaya create ng Diyos mag-produce ng bunga. Ano, kung bakit tayo ay naligtas? Are you saved? Amen. O niligtas ka ng Diyos, di ibig sabihin may pakinabang sa iyo ang Diyos. That's why when He said, and none shall appear before me empty, it was just right for this Lord, for this God, who did not only provide everything, but He also provided things that we can make use of it, and it should grow. Dapat ay nalago ang mga bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Dapat ikay lumalago sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa iyo. Hindi yung binigay ng sanlibutan, kundi yung binigay ng Panginoon. Palaguin mo yun. Because that is your and my responsibility. We've got to work it out. We've got to occupy ourselves. Apat yan, doon tayo magkaabala. Huwag natin itong pababayaan. You know, God, giving is one way of God's way of checking fruits. Kumusta na yung mga ginawa mo? Dahil hindi nagpapabaya kahit kailan ang Diyos at yung ibinigay niya sa atin, ay ano nga? Ano yung binigay niya sa atin? Anong nature nun? Anong nature ng binigay ng Diyos? Lalago. Magpa-prosper. Lumalago yun. Kung yan ay aasikasuhin mo. Kung ang puno na yan, binigyan ka ng puno na yan, pagkatapos ay pinatanim na nga, ayaw mo pang diligan, ay di hindi nga yan tutubo. Siya na nga ang gumastos, ang Panginoon nga nagbigyan ng puno na yan, hindi mo diniligan, hindi mo inayos, eh di mamamatay nga. Marami sa mga Kristiyano ganun din spiritually. Ang daming binigay ng Diyos sa iyo, pero hindi mo diniligan. Kaya may simbahan, dito mo magamit yung talento na yan. Amen? Yung treasure na yan gamitin sa gawain ng Panginoon. You see? So, it is but right. And you know, ang bagay na yan, that indeed, when God said that only that He would prosper it, but He would require each one of us, we should have done something else. May nagawa ka. Yung salitan, and none shall appear before me empty. Dapat talaga may ginawa ka. Huwag kang matutulog lang basta. Kinakailan may gawin ka, kapatid. Huwag kang tamad. Kasi bilang mga anak ng Diyos, He wants us to prosper. Tingnan niyo, Psalm chapter 1. Psalm chapter number 1. Ano sabi ng salita ng Diyos sa Psalm chapter 1? In verse number 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Verse 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he, what? Doeth shall. See, whatsoever he doeth. So there is always work. Work, and work, and work, and work. Dapat po yung responsibility natin gawin natin. Ikaw ay choir member, then work it out. Work about your voice. Work singing. Work, 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 work.
Do something else with it. Hindi pare-pareho na lang. Hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Hanggang ngayon ay ano pa rin, flat ka pa rin. Dapat you've got to work. Sunday school teacher ka. Hanggang ngayon, John 3:16 pa rin ang alam mo. Dapat nag-work ka. Work it out. Full-time worker ka. Hanggang ngayon, anong ginagawa mo? Nasa dorm ka palagi? Dapat kinakailangan, you've got to stand up and work and go to the field and preach the word and bring people. Hanggang ngayon, wala ka pa rin bisita. Hanggang ngayon, wala ka pa rin inaalagaan na mga mananampalataya. Ang tagal mo ng Kristiyano, work! God wants you to work. God wants me to work. Kinakailangan trabahuin natin yan because He wants us indeed to work. Yun po yung ating nature at character. Tingnan niyo si Adam. God has already provided everything. God has put him in a garden. Pero ano sabi niya? Tingnan natin. Genesis chapter 2. Yeah, devotion ito ng mga tatay. Genesis chapter number 2. Chapter number 1, rather. Saan na yun? When He put him in a garden to dress it. Saan na yun? Chapter 2, verse number 15. Yes. Okay, ano sabi? And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden. To what? Yun, hindi yan para matulog doon at pakain-kain lang. Hindi yan ang plano ng Diyos sa mga mananampalataya. Kaya ka naligtas at inilagay sa simbahan, hindi para yan ay tagapuno lang. Then, are you saved? Ang mga ligtas na mga lalaki tumayo at tumindig at ikay magsabi ng malakas na Amen! Oh, tulog ka na. Okay, take your seats. Kung ikaw tagatapos, ikaw miyembro ng simbahang ito. Kung ikaw miyembro ng simbahang ito, inilagay ka dito sa simbahan, stand up. Oh, yan. So, hindi ka lang tagapuno. Kaya ka inilagay, kaya ka napapunta dito, hindi lamang ikay matulog dyan. Amen? Kasi aircon. Take your seats. Dapat may ginagawa ka. Anong ginagawa mo sa simbahan? Ang sabi lang ba yun, nilagay tayo diyan. Yan ang dahilan ba't ikaw ay nasa simbahan. So that you can work it out. At ikaw ay lumago at mapalago mo yan para magkabunga yung mga bagay na yan, para meron kang ipipresenta sa Diyos. Di ba yung may kanta nga ang choir? Will I wish I have given Him all? Pagdating natin sa sangkalangitan na tayo ay haharap sa Panginoon, anong mukhang ihaharap mo na ibibigay mo sa Kanya? Ay wala kang ibibigay sa Kanya kasi nga dito pa lang hindi ka na nagtrabaho. What can you tell the Lord? I have given you this, I have given you that. Ay wala nga. Lagi kang zero pag ikay pumupunta sa bahay sambahan, wala ka mang mai-present sa Panginoon. What can you present the Lord? Sabi ng Panginoon, and none. He said none. Hindi yan hindi yan madre. Hindi yan madre. None. N-O-N-E. Hindi N-U-N. None. And none shall appear to me empty.
Walang sino man nahaharap sa Diyos pagkatapos ay walang maibigay sa Diyos. He wants us to give something else. Kaya ngayong gabi, kumusta? Ginagawa mo ba ang iyong responsibilidad? Are you growing that gift that God has given you? Are you making sure that indeed, the gift that He has given you, alam na mo naman yung gift na yan, you are working it out. Pinahahalagan mo, pinapalago mo ba yan sa buhay mo? O baka iniisip mo, wala akong maisip na binigay ng Diyos. Magsisi ka na sa iyong kasalanan. Humingi ka sa Diyos na makita mo. Dahil nabubulagan ka. Dahil kung ikaw ay anak ng Diyos, God has given you. God has given you something that you can work with and grow. And bear fruit so that when you meet Him, there would always be what? Something that you give to the Lord. Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito ang pinagamit sa amin. Pagpalain mo po ang inyong salita that none of us shall come to you and appear to you empty. Kaya nga po, hinihiling ko, Panginoong Diyos, ng bawat isa sa amin ngayon na naririto. Help us to really be serious enough to consider the things that you have given us. Makita po ng bawat isa sa amin na binigay mo nga po ito sa amin. Our life, our talents, our treasures, our time. Ang lahat ng mga ito ay binigay mo upang mapagyaman po namin, Panginoong Diyos. At alam din po namin, Panginoon, that help us to be persuaded that everything na ibinigay mo po sa amin, na kahit nga po ito ay maliit lang, ay mapapalago sapagkat naisin mo po na lalago ang mga bagay na ito if only we are going to work. If only we are going to follow your words. Kaya hinihiling ko po, Panginoong Diyos, maraming salamat sa simbahan na binigay mo po sa amin so that we can be profitable indeed as your children. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin to really love you and worship you and to value what you have given us and to work it out at pagyamanin po namin at pahalagahan. Patawad po kung sa aming mga buhay, may mga pagkakataon na hindi namin ito binibigyang pansin at mas abala kami sa ibang mga bagay. Pero hindi sa ipinagkaloob mo upang magamit namin sa inyong gawain. Kaya hinihiling ko po, Panginoon, ikaw manguna maging sa invitation sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, none of us shall come empty. Pero alam mo, nasa sayo, kapatid. If you would only work and do something else for the gift that God has given you. Ba't di ka lumapit sa Panginoon? May pag-usap ka sa Diyos, Lord, help me be a good steward. Gusto ko pong mapalago yung mga bagay na binigay mo sa akin. Ako ay choir member, I want to grow. Ako ay Sunday school teacher. Ako ay nilalagyan mo, Panginoon, sa puso kong itong aking gagawin. Let me do it then.